Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingin ang kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, hindi na. I made up my mind that I'm not going to be a party of impeachment now because it's too short a time. Oo, no, to impeachment ako. Kasi alam ko yan okay naman yan silang dalawa ni Marcos yung nagpapagulo yung mga galamay nila. Yun, nadali mo ate. Salamat. Isang tanong na lang ma'am, sino po yung mas pinagkatiwalaan nyo? Si VP Sara or si President Marcos? Oh. Before na matanggal si VP Sara. Bakit po hindi sir? Kasi yung tatay niya talaga yun talaga yung for example sa mga drugs siya talaga nagpuksa ng mga kriminal. Part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds. Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo. Bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabbi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero Yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay nako, eto na naman, hindi umubra sa 98th Congress. Oo, sa 28th Congress, isusulong ang impeachment? Ganun ba yun? Ganun ba ang gusto nyong pahiwatig sa ating kababayan? Ito yung title hindi umubra, tapos pagdating ng session nyo sa June, isusulong nyo impeachment. Paano kung nagsitaluhan na yung mga nagsulong na impeachment? At meron na isang kongresista, sumuko na, bumaligtad na. Ayaw na ng impeachment. Abangan nyo pagdating sa dulo. Kung sino ho yung, matapang ho yun. Yun yung nagsasabi na I contempt you pag hindi ka magsasabi ng totoo. Abangan nyo ho. Eto. Samantala dito tayo. Ang sabi dito, ayan, impeachment process may extend. Lakihan ko yung title. Ayan impeachment process may extend to 28th Congress. Hindi ho maganda yan. Akala ho ba namin, pag yan ay hindi nasulong sa takdang oras o takdang panahon, mawawalang saysay na huyang impeachment. Bakit i-extend nyo pa? Di ba? Meron ho kaming nabalita, meron ho kaming napanood. Na palagay natin, kayo ho rin din nagsabi nun Sinisip po na tayo. Na pag hindi ito na isulong ng gantong petsa o gantong araw o gantong pag-uusap, mawawala nga saysay na yung sinusulong na yan. Bakit napapaabutin pa sa 98th Congress? Alamin natin ang mga bali-balita. At alamin natin, sa Kalye Survey, kung pabor ba sa taong bayan, yun ang totoong survey. Hindi yung gawa-gawa ng mga bakulaw na nagpipiling. Akala nila, yung isa pa nga ang sabi, wala raw bilang ang religious group na nag-rally. Kayo tipaklong. Tingnan nyo nga yung rally nyo. Wala huwata kayong 600 o 1,000. Ito, tuloy natin to para mas maganda. Question lang regarding sa inyo. Kami informed yung mga lawmakers na nag-endorse na po yung existing conference. Kasi syempre, naghahanap din sila sa kung bakit naigipit yung mga. Well, sinabi ko nga sa kanila, we will also give them time to consolidate and refile another complaint. Pero yun nga, if they want quick action, they have to gather the minimum number of members, which is about 103. In the absence of that, they'll have to go through the process. And based on our calendar of session, parang malabo ng matapos yung process. Dito lang sa House. And then remember, we will just resume the session June 2 up to June 16 minus 2, so June 14.
No? That's holiday pa yung June 12. So, masikip talaga if you will go through the process. No? And then, kasi doon sa whole process, remember, once it's referred to the Committee on Justice, the Committee on Justice will have to hold hearings. They'll have to invite the complainants and the official who is being impeached. No? So, that takes time. Like, for instance, I think the complainant or the subject of the impeachment complaint will be given, I think, 10 days to respond to the impeachment complaint. No? So, if we go... Ayun, yung 10 days na yon, kung hindi umabot doon sila at sumobra yung araw, anong mangyayari? Oo, mawawalan bisa ba o talagang ipaggigiitan ng mga bakulaw na yan? Ayan ang tanong natin at ang tanong ng ating kababayan. Sige po, tuloy. Through that whole process, tapos na yung 19th Congress. Nandun pa rin sa Committee on Justice. Ano mangyayari po? Ano po ang mangyayari? Ibabasura na po ba yan? O talagang ipagigiitan ng mga bakulaw? Kasi tapos na yung 19th Congress pagdating ng June ngayon hindi sumusulong, wala nagsisipirma. Ang siste kasi dito mga kasama, ayon sa video, kung gusto mapabilis, kailangan ng pirma na 103. Diba? Hanggang ngayon, wala nagsisipirma. Maski yung mga nagmamapiling nung nakaraan, na sila ay marami at sila ay sama-samang bakulaw, hindi na nagsasalita at hindi na nagsisipirma. Kahit isa doon sa mga nakaupo, wala Etong pinupront nila na isang taga-bundok, 2 taga-bundok at taga-Malaysia, ewan ko wala naman hutong bilang kasi wala hutong distrito. Sa totoo lang, pinain, pinambala, pagdating ng huli, ito yung magiging kawawa di umano. Bakit? Kasi yung gulong malapit na umikot. Pag ikot ng gulong, sigurado arestado na itong mga ito. Bakit? May kaso ito Convicted. Oo. Hindi ko lang alam kung nakaapila. At ang nagtataka tayo, ang sabi ng COMELEC, pag may mga kaso, ang isang tatakbong kandidato ay madidisqualify. Bakit hanggang ngayon walang bali-balita? Andiyan pa rin yung boses niya. Yan ang tanong ng ating kababayan na si Leslie. Ay nako, talaga naman. O sino-sino ba yung mga grupo na nagsusulong na impeachment? Kaya gaya na sinabi ko mamaya-maya abangan nyo yung sino yung nagsabi na magsabi ka ng totoo. Pag hindi ka magsabi ng totoo, iko-contempt kita. Ayaw na na impeachment. Abangan nyo. Siyempre, like yung video, share isang like, isang share, gusto na po tayo dyan. Sino-sino ba? Grupo nagpa-impeach kay BP Sara na nanawagan sa kamera na huwag magpadala sa political threat. Ismiyo Marimar. Hindi ka pa matakot sa 1.7 million sa Maynila pa lang. At daan-daan libo, kalahating milyon sa iba-ibang lugar. Hindi pa kasama yung taga Mindanao. Hindi pa kasama yung ibang religious group. Hindi pa kasama yung Katoliko na nakasuporta kaya Tatay Digong at kay BP Sara. Hindi pa kasama yung migrante at mga OFW. Mag-isip-isip ka nga. Kung hindi ka mag-iisip, wala kang common sense. Samantala, tuloy na natin to. Mas maganda sa maganda, ito na, siya magbabalita. Tayo ay reaction lang naman. Tuloy natin to. Huwag daw magpadala sa political threat at pressure ang mga mambabatas kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi pa raw kasi gagawin ngayon, baka biglang magbago ang ihip ng hangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nako po. To si 14 years. Kilala niyo ba si 14 years? Umamin siya Gumagamit na ipinagbabawal na candy. Tapos ito, nasa harapan mo. Ewan. Na leader ng bansa. Yan ang panalangin ng grupong nagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagmisa sila kanina sa EDSA Shrine.
Huwag po sana manaig ang takot sa mga political pressures at political threats. Ang tinutukoy ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na political threats ay ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong Lunes. Suportado ng INC si Pangulong Bongbong Marcos na tutol na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Isang buwan nang nakatingga sa Kamara ang 3 impeachment complaint kay VP Sara pero wala pang aksyon ang Kamara. Sa bawat araw na dinedelay natin itong impeachment complaint, lalong na-embolden si Sara Duterte na mag-violate ng ating mga batas at gusto pang maging Pangulo ng ating bansa. Sa ngayon, nasa opisina pa rin ng Secretary General Reginald Velasco ang mga impeachment complaint. Hinihintay pa raw kasi kung may maghahain pa ng ika-4 na reklamo. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, may basihan ng pag-impeach kay VP Sara lalo sa mga nadiskubre nila sa investigasyon ng Good Government Committee. Kabilang dyan ang paggamit ng kahina-hinalang pangalan sa resibo ng confidential funds gaya ng pangalang Mary Grace Piato. Sino yung nagsalita kanina na nakita nyo? Sino yung nakita nyo kanina na nagsalita na karapat-dapat impeach? Tuloy, ano natin ha? Ito. Ng ika-4 na reklamo. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, may basihan ng pag-impeach kay VP Sara lalo sa mga nadiskubre nila sa investigasyon ng Good Government Committee. Kabilang dyan ang paggamit ng kahina-hinalang pangalan sa resibo ng confidential funds. Bakit nagbago ang tono ng dila mo? Kuya, ikaw yung nagsasalita kanina. Bakit parang nabago na ata? Mamaya sa dulo ng ating video. Bakit kaya? Bakit? Ang tanong. Tuloy. Gaya ng pangalang Mary Grace Piatos. Sa kabila niyan, gahol na raw sa oras ang Kamara para sa isang impeachment. Halos 10 session days na lang at magbe-break na ulit ang Kongreso kasabay ng pagsisimula ng kampanya. Kung gusto namang ma-shortcut ang impeachment, kailangan ng 103 na pirma ng mga kongresista para maiakyat agad sa Senado. Pero sa ngayon, tila malabo raw yan. Mungkahin ni Abante, hayaan na sa susunod na Kongreso ang pag-usad ng impeachment laban sa bise. But they have to be in a hurry. Nako. Ito ang sagot dito. Ito talagang survey ito. Ito yung totoong survey. Baka mamaya kasi, ang alam ng ating kababayan, yung mga nagsosurvey, ay pinapamukha nila na impeachable si VP Sara. Hindi ho. Wag ho kayong maniwala doon. Kasi wala hong kaso na nilabag si VP Sara. Sinagot ng COA, sinagot ng ombudsman, sinagot ng iba-ibang mga politiko, sinagot na rin ng iba't ibang mamamayan. Kasi, ang target ng mga ito, alam nyo na. Sirain ang pangalan, hindi na makapwesto, hindi na magkaroon ng Duterte kasi lahat ng kabambuyan at kabahuan ng mga bakulaw ay lalabas. Lahat ng mga pagnanakaw di umano ay lalabas. Ito impeachment kay VP Sara, survey, umabot sa divisor, pabor ang mga vendor. Saan? Tingnan natin, panoorin natin. VP Sara, hindi ka pabor na matanggal si VP Sara. Tanong lang namin, ma'am, kung kayo po ba'y pabor or hindi pabor sa ginagawa nila ngayong impeachment para kay VP Sara. Pabor po ba kayo na matanggal siya or hindi kayo pabor? Hindi kayo pabor. Kayo po ba'y pabor or hindi pabor sa ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte? Ay, hindi kami pabor. Sir, kayo po ba'y pabor na ma-impeach si VP Sara or hindi? Hindi. Hello mga kababayan, good morning. Survey sa Divisoria at sa impeachment na ginagawa ngayon laban po kay VP Sara Duterte. So ayan, samahan niyo po kami mga kababayan sa ating kalye survey ngayong umaga dito po sa Divisoria. Yung totoong survey mga kasama. May pabor o hindi pabor? Saan? Sa impeachment. Impeachment. Hindi. Hindi po ka pabor. Hindi pabor si ate. Bakit po hindi po kayo pabor, te? Gusto ko kasi si Sara At saka siguro mas maganda kung unahin muna nila yung iba. Di ba? About sa Senado. Ayokong may magtiis kayo sa paggamit ng ganito. Naku, may ads mga kasama. Ito pa rin yung pambukasyon na nila sa bahay nyo. Si Sara kasi binoto ko yun Saka okay naman sa akin si Sara Hindi ka naniwala tayo sa mga paratak nila? Ay, hindi. Hindi ako naniwala. Hindi po naniwala si ate. At no to impeachment si ate. Oo, no to impeachment ako. Kasi alam ko yan okay naman yan silang dalawa ni Marcos Yung nagpapagulo yung mga galamay nila. Yun, nadali mo ate. Natumbok ika nga. Hindi nila mapapatanggalin si Sara.
Wala kasi Karen. No. Thank you, mama. Salamat. Sige. Ay, good morning. Kalye sabi ko tungkol sa kinakasa ng Kongreso na impeachment laban kay VP Sara. Kayo ba'y pabor o hindi? O anong maganda? Hindi papura ko. Ha? Paano maganda patakaran niya? Papura ko. Pero pag hindi maganda, hindi ako. So, liwanagin natin, pabor ba kayo o hindi sa impeachment? Hindi ko alam. Undecided. Undecided? Ikaw, sir? Hindi ko alam yan eh. Okay lang, sir. Mamaya, pag ipabura ko, hindi ko man nakita maganda. Kaya hindi ko masasagot yan. Okay. Sige. O hindi alam ni Nana yung dahilan Oo. kung bakit may impeachment. Kasi Isang pabor, isang Nana hindi. hindi masyado Undecided. ano, mga balita. Sige, Nay. Thank you, Salamat, Naya. Kung kayo ba'y pabor sa impeachment laban kay VP Sara o hindi? Ano, Nay? Hindi po. Oh, hindi rin. Ang ano na lang, nung magka-erase kasi ang gulo-gulo na, diba? Oo. Ang gulo na nga si Hindi pabor si nanay. Hindi. Pabor sa nanay. Thank you, Naya. Salamat. Kayo ba ay pabor sa impeachment na ikinakasa ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi po pabor si ma'am. Bakit po hindi kayo pabor, ma'am? Kasi po yung kasi wala naman po kasing punto, wala namang basehan para ma-impeach si Vice President Duterte. Kasi kumbaga ginagawa niya lang talaga yung talagang tamang gawin. Yan. Kaya hindi niya deserve. Yan ako na. Tama. Salamat. Isang tanong na lang, ma'am. Sino po yung mas pinagkatiwalaan nyo? Si VP Sara or si President Marcos? Oh. Bakit may mas tiwala kayo kay VP Sara kay Presidente? Kasi po base po din po sa ano tawag dito sa tatay niya. Bukod po doon ay naging ano na rin po siya sa Davao. Kumbaga po parang talagang siya ang tawag ito. Kumbaga siya talagang tapat po talaga siya sa kanyang gawain. Yan. Tapos kumbaga po may ano siya, kumbaga focus po talaga siya. Yang inaayos niya yung gulo, inaayos niya yung gusot. Kahit sino man po matapakan, sobrang tapang niya eh. Oh. Yun ang kinabilib ko sa kanya, sa sobrang tapang niya. Yun lang. So anong mensahe mo kay VP Sara, ma'am, sa lahat ng mga isyong kinakaharap niya ngayon? Mga binabato sa kanya ng especially sa Congress. Mensahe ko lang po kay Vice President Sara Duterte. Alam ko po sa tapang mo lang, kaya mo po lahat ng ibinabato sa iyo. Kasi alam ko po na, at alam din po ng lahat ng karamihan na inosente ka po at wala ka pong ginagawang, at hindi mo deserve na ma-impeach. Kasi ang mga kagaya mo ang kailangan ng ating bansa. Yes! Tama, tama. Thank you. Thank you, mama. Pabor ako sa kanya. Pabor kayo sa kanya. Pabor. Bakit siya? Kasi tama yung sa kanya eh. Yo. Pabor kayo matanggal siya o Hindi pabor. natanggal yun? Pabor ko sa kanya. Pabor kayo na hindi matanggal? Oo. Bakit siya? Tama man gawa niya eh. Oh, Binulugar diba? niya lahat yung ano eh. Yung Lahat ng... katiwalian? Oo, binulugar niya. Tama yun. So, lilinyaw Pati sa binhig. Binulugar niya rin. Binhig dati, zero balance tayo. So, Nabuhulog ako ng pinhil. Taon-taon. Bawat isang taon nahuhulog ko sa pinhil. Pagka basic. so kayo pabor, hindi pabor Ay, hindi ako papot sa ganun na ano. na matanggal? Hindi. Oo, hindi papot. Papot sa kanila. Kanino ka may mas tiwala? Kay VP Sara or kay President Marcos? Si Sara. Si Oo. Sara ako tiwala kasi hindi ko sa kanya, hindi siya magnanakaw eh. So, Binulugar niya nga yung ano eh, yung corruption. Binulugar niya. kayo ba'y pabor na sa impeachment kay VP Sara? Yung pabor, Matanggal sa Yung pwesto. hindi, manatili siya. Hindi kayo pabor. Hindi ka pabor na matanggal si VP Sara. Bakit po hindi, sir? Kasi yung tatay niya, yung tatay niya talaga, yun talaga yung
for example, sa mga drugs, siya talaga nagpuksa ng mga mga kakriminal. Sa mga drug addict, kumonti na lang. Ayan may ads lang This is exactly what we do not tell them. Ito yung totoong survey. Pero ngayon, ito makikita nyo dito, yung totoong survey, hindi yung hinohokus-pokus na mga galing na mga bayaran. Yung Pero mapapansin nyo naman, halos talaga dito, ang taong bayan na nagsasalita eh. 'Di ba? Mahal nila ang mga Duterte. Hindi sila pabor na ma-impeach si BP Sara. Kwento nyo sa pagong, yung mga nagsasabi na impeachable si BP Sara. Maghanap kayo ng mga kampi nyo, mga isda at mga unggoy sa bundok. Para maniwala sa inyo. Pero yung mga tao sa paligid dito, paligid ng Pilipinas o paligid man ng ibang bansa, ay nakakaintindi sa nangyayari. Hindi papabor na ma-impeach yan. Kaya nga tingnan mo ano nangyari. Nagkaroon ng peaceful rally. Ngayon, nagngangaw-ngaw na naman kayo. Di ba? Tuloy pa natin ito ng konti. Dumami na ulit. Yun lang. So, hindi ka pabor, sir? Oo. Hindi pabor si sir sa impeachment? Hindi kayo pabor. So, isang tanong, sir. Kung kayo tatanungin, sino ang pinakatiwalaan mo? Si BP Sara o si Marcos? Si BP Sara. Kasi, mas may tiwala ka kay BP Sara compared kay President Marcos. Oo. May mas tiwala ako kay BP Sara. Sige, salamat. Thank you, sir. Ayan, ma'am. Tanong lang namin, ma'am, kung kayo po ba'y pabor or hindi pabor sa ginagawa nila ngayong impeachment para kay BP Sara. Yan, impeachment meaning tatanggalin si BP Sara sa pwesto niya. Pabor po ba kayo na matanggal siya or hindi kayo pabor? Hindi kayo pabor na matanggal. Bakit, ma'am? Kasi hindi pa naman po siya nasa-judge kung talagang totoo po yung ginawa niya o hindi. Kailangan po, syempre, i-judge muna natin. I-litis po muna kung totoo o hindi. Bago po gumawa ng aksyon. Tama. Isang tanong na lang, ma'am. Kanino po kayo mas may tiwala? Kay BP Sara or kay President Marcos? Sa kanilang dalawa bilang malaking pinakamataas na leader sa ating bansa, kanino po kayo mas may tiwala? Same lang naman po. Same lang. Opo. Thank you, mama. Thank you po. Tatanong lang po namin, ma'am, kung kayo po ba'y pabor or hindi pabor sa ginagawa nilang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ay, hindi kami pabor. Hindi po kayo pabor. Bakit po hindi po kayo pabor, ma'am? Kasi, kung tutusin, di ba, kuya, sa ginawa ng bansa natin, yung pagupo pa lang ni Duterte, di ba, nakita mo naman yung klaradong nagawa niya, di ba? Galaw agad. Yun lang. Hindi pabor si ma'am. Isang tanong na lang, ma'am. Isang tanong na lang, ma'am. Kanino po kayo mas may tiwala? Kay BP Sara or kay President Marcos? Oh, no. Bilang sila yung pinakamataas na leader ng ating bansa. When it comes sa kanilang trabaho, kung sino yung the best na nag-perform talaga, nagtrabaho talaga para sa mga Pilipino. Para lang sa Pilipino, hindi naman sa bias. Kasi nung panahon talaga ng tatay niya, okay. Kaya kami, di ba? Pero yung ngayon kasi, parang parang napabayaan ng Pilipinas. Yon, Narinig nyo naman yung mga hinalaing ng ating kababayan. Sana hindi pa pabor na ma-impeach si BP Sara. Kaya ito, yung nagngangaw na senadora, di umano daw, ito makinig ka, para alam mo, para hindi ka na nahihirapan sa susunod. Baka mamaya ay atakihin ka sa pag nakita mo na naman yung milyon-milyon dahil sa pagpupumilit nyo na ma-impeach si BP Sara. Doon sa mga taga-bundok pakinggan nyo ulit para mas maganda. Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Meron pa po kaming nabasa at narinig, isang politiko, kalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Yeah. Nang makita po, ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero... yan
Napakinggan nyo naman mga kasama. Tuloy pa natin. O, sige, tuloy natin. Sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang ang nasa mayorya. Yan. An INC minister talks about a... Sa totoo mga kasama, talagang magbibigay ng boses itong mga religious group na ito. Kung talagang hindi magsisitigil itong mga bakulaw na to. Diba? Ang ganda ho na mensahe ng tagapagsalita nung nangyari yung peaceful rally. Lalo na magbibigay ng boses itong si Senador Marcoleta dito. Ito yung lagi kong kinabibili ba na magna number 1 na senador eh. Diba? Ito yung lagi kong sinusubaybayan. Kayo ba yung ma-agree sa akin mga kasama? O survey tayo. Kayo ba yung ma-agree sa akin na si Senador Marcoleta ay magna number 1? At ngayon ho, ay sinisiraan ho siya. Ang ganito ho ay pinapalabas na siya daw ho ay, anong tawag dito, ay nagbitiw o nag-withdraw ng kandidatura. Naku po, wag ho kayo maniwala doon. Pinagluloko lang kayo ng mga bulager. Mga bulager na nagpapakalat na yan. Pero, ang katotohanan sa katotohanan, hindi pa ho nagwi-withdraw. Hindi ho magwi-withdraw si Senador Marcoleta. At kaya, sabi ko, lagi kong pinapaabot sa inyo, kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, PDP line. Sama nyo yung dalawang doktor, Dr. Willie Ong at si Dr. Richard Mata, at yung party list, PPP party list, Pano party list, Duterte party list, at Sagip party list, Senador Marcoleta, at isama nyo na rin itong party list ni Belgica. Alamin natin kung ano yung party list niya. Ito si Senador Marcoleta magpapahayag dito. Tuloy natin to. Ikaw na ba? Yan. Narito na ang live interview ng 3 veteranong salvasyon. Yan na natin. I-forward na natin. Magandang umaga, Luzon, Visayas. Ng Pilipinas, ako po si Rowena Salvacion. Naku, may ads naman. Here's an opportunity. Anak ng bugyo. Ayan. 14th, 15th, 17th at 18th Congress. Naging chairman po ng House Committee on Poverty Alleviation noong pong 15th Congress. Naging Senior Deputy Majority Leader noong 17th Congress. Naging Deputy Speaker. Ito. Unahin na natin yung issue ng confidential. Dami. Yung confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung budget po para ho sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha, ano bang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang pagdasta ng ating pera. Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit ako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan maisip nila namumulitika tayo sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating imbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po doon sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati na CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako eh. Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa eh. Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila, bakit ikaw magsusuri, bakit ikaw mag-o-audit? Pwede ba ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo nakakagawa ng
ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit. Kaya sabi niya, noted. Hindi ka ako noted na isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Nung hindi sila makasagot, kundi nang gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito. Opo. Exclusive pala sa inyo. Bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabbi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling investigasyon sa ganitong issue? Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chop suey tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo. Unang-una po kasi, kailangan maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O yung may mga ahensya tayo, departamento ng gobyerno na hindi naman dapat pong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan natin lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi pag hinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Tinanong ko nga yun sa COA eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po kayong itinanong sa amin eh. Yan lang po hiningi sa amin eh. Di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin o sisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh. Kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, merong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in questioning. It should be related to the subject matter. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. Kaya kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, ng mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na-audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit, wala na ang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay, alright, next question tayo. Sa kayo, nakita natin sa profile niyo, kayo ay isa sa mayakda ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay niyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot? Tama, napapatupad dyan si Senador Marcoleta pa. Nako, kayo naman no. Ay, ito, mas gusto ko ito. Umayaw na. Umayaw na ba? O meron pang pahaging dito? Ito yung binabanggit ko kanina na siya na bahala magpaliwanag kung ano yung yung sasabihin niya dito. Makabuluhan ba? Oo, maayos ba? O kayo ba ang tawag doon, maiinganyo ba kanila? Maiinganyo ba niya kayo? Ewan ko sa kanya. Kayo bahala.
umintindi. At kung kayo ay may comment, comment nyo sa comment section. Ito na. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingin ang kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, Tina, hindi na. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now because it's too short a time. And I think that we're... Hindi na siya, ayaw niya na maging part. Sa ngayon, sa ngayon, ayaw niya maging parte. Kung babatikusin pa sa 28th Congress, ang tanong, mananalo. Sino? Mananalo pa ba kaya? Yung mga magsusulong nito. Ayan ang tanong, ha? At saka, sa 28th Congress, kung sa June, sabihin natin sa June, magsisimula yung 28th Congress. Sa May, sigurado laglag na yung mga iba dito. Ayun lang nakikita ko rito, ha. Ulitin natin, ayaw niya na maging part ng impeachment, ha. Tingnan natin. It's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito sakali... Bakit merong paghahain pa sa 20th Congress? Ang sabi nga doon, sino ba yung nagbalita nun? Hindi ko matandaan kung sino Pag hindi mo na hain yan ng gantong panahon, mawawalang bisa na yan. Ngayon paparating sa 28th Congress. Saka sa 28th Congress, wala na yung amo yung bakulaw. Naniniwala ba kayo mga kasama na wala na yung malaking lulong sa 28th Congress? Hindi naman nanalo. At si Ate Nene Bacali, for sure, baka masama na sa balota. Sana, sana ho. Pagdasal natin. Para naman, yung boto para kay Ate Nene ay makamtan niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, i-like ang video at share. Mamayang hapon po, abangan nyo po yung ating vlog. Salamat po. Bye-bye.